Yo mga idol, may panibagong usap-usapan na naman tungkol kay Kevin Durant, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa trade o sa laro. Hindi dahil sa kung sino ang kasama niyang nagte-trading ngayong off-season. Binatikos ang dating kakampi ni Durant sa Oklahoma City Thunder na si Kendrick Perkins ang naging desisyon ng superstar na magipag-workout kay Paolo Banchero ng Orlando Magic. Pinuri ni Perkins ang pagiging mentor ni Durant sa isa sa mga batang bituin ng liga. Naniniwala siyang mali ang prioridad nito. Ayon kay Perkins sa ESPN NBA Today, mas gusto niyang makita si Durant na nagsasanay kasama ang kanyang mga kakampi. Hindi pa niya maganda ang pagiging mentor ni KD kay Paolo Banchero, pero mas kailangan niyang ibahagi ang karanasan niya sa mga teammate niyang makakasama niya sa court sa susunod na season. Dinagdag pa ni Perkins na gusto niyang makakita ng mga video ni Kevin Durant at Jabari Smith Jr., pati na rin ni Durant at Alperen Sengun. Nasabay na nagwo-workout upang mas mapalalim ang kanilang chemistry bago magsimula ang bagong season. Iyang inaasahan ng Rockets matapos makuha si Durant noong 2025 off-season. Niyang unang season sa Houston Rockets, nagtala siya ng 26 points per game, 5.5 rebounds per game, at 4.8 assists per game. Sa loob ng 78 games at napabilang pa sa All-NBA second team. Kahit maganda ang kanyang individual na performance, muling nabigo ang Rockets na makalampas sa first round ng playoffs. Kaya mas mataas na ngayon ang pressure sa koponan na gumawa ng mas malaking hakbang sa darating na season. Para kay Perkins, hindi sapat ang galing ng isang superstar. Ang tunay na susi sa tagumpay ay ang matibay na samahan at chemistry ng buong koponan. Para sa kanya, mas makakabuti kung gugugulin ni Durant ang off-season sa pagbuo ng koneksyon kina Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Amen Thompson at iba pa niyang kakampi sa Houston Rockets. Ngayon mga idol, at ang opinyon ng mga fans, may nagsasabing walang masama sa pagte-training ni Durant kasama ang ibang NBA stars dahil bahagi ito ng off-season. Pero mayroon din sumasang-ayon kay Perkins na mas mahalaga ang maagang pagbuo ng chemistry kung tunay na hangad ng Rockets na maging seryosong title contender. Ikaw, sang-ayon ka ba kay Kendrick Perkins o tama lang na makipag-workout si Kevin Durant sa kahit sinong gusto niya ngayong off-season? Official na mga idol, si Victor Wembanyama ang magiging cover athlete ng NBA 2K27. May bagong mukha na ang NBA 2K27 at walang iba kundi ang bagong superstar ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Ayon sa ulat ni Sam Saranya ng ESPN, si Wembanyama ang napiling maging cover athlete ng pinakabagong edisyon ng NBA 2K. Dahil na itong inaasahan matapos unang lumabas ang balita noong NBA Finals. At ngayon ay tuluyan na itong nakumpirma. Na naman itong malaking milestone para sa 22 anyos na Prince sensation. Sa loob lamang ng ilang taon sa NBA, mabilis niyang napatunayan na isa siya sa pinakamalaking bituin ng liga. Hindi rin ito ang unang pagkakataon ng isang international player ang napili bilang cover athlete. Noong nakaraang taon, si Shai Gilgeous-Alexander ang nasa cover ng NBA 2K26, habang si Luka Doncic naman ang tampok sa NBA 2K22. At kung pagbabasehan ng kanyang ipinakita nitong playoffs, talagang karapat-dapat si Wembanyama. Sa kanyang unang postseason appearance, nagtala siya ng 23.2 points per game, 10.8 rebounds per game, at 3.5 blocks per game, habang tumira ng 51% mula sa field goals. Ngunit mas lalo pa siyang umangat sa Western Conference Finals laban sa Oklahoma City Thunder. Sa 7 laro ng serye, nag-average siya ng 27.3 points per game, 10.9 rebounds per game at 3.1 assists per game, upang mapanalunan niya ang unanimous ng Western Conference Finals MVP. Ngayon mga idol, dalawang kwento ang aabangan ng NBA fans. Ang pag-angat ni Victor Wembanyama bilang bagong mukha ng NBA 2K27. Tingin nyo mga idol, si Victor Wembanyama na ba ang bagong mukha ng NBA sa susunod na dekada? I-comment sa ibaba ang inyong opinion mga idol at maraming salamat po mga idol.